Samantala, kaugnay muli ng kaso ng missing sabongeros, opisyal ng sinibak sa serbisyo ang mga sangkot na pulis. Hindi na sila umano makatatanggap ng retirement benefits at makakahawak pa ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Ang buong detalye sa ulat ni Gab Villegas. Live, Gab. Audrey, opisyal ng sinibak sa serbisyo ang 11 pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero at pinaniniwala ang itinapon sa Taal Lake noong 2022. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, tinanggal na sa serbisyo sina Police Lieutenant Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, Police Executive Master Sergeant Aaron Ezra Cabillan, Police Executive Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Renan Fulgencio, Police Staff Sergeant Alfredo Andres, Police Staff Sergeant Edmond Munoz at Police Corporal Angel Joseph Martin dahil sa kasong 6 counts ng grave misconduct at 1 count ng conduct of unbecoming of a police officer. Dahil dito, hindi na sila makatatanggap ng retirement benefits, kanselasyon ng kanilang eligibility at hindi na sila makakahawak pa ng anumang pwesto sa pamahalaan. Inirerekomenda naman ng NAPOLCOM kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsibak kay dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas dahil sa umano'y obstruction of justice. Hulyo ng nakaraang taon nang pangunahan ni Macapas ang repatriation and rescue mission sa magkapatid na Eliakim at Jose Patidongan mula Cambodia at kinumpiska nito ang kanilang cellphone ng magkapatid at binura umano ni Macapas ang mga mahalagang ebidensya na nasa loob ng kinumpiskang cellphone. Humingi naman ng paumanhin si Calinisan sa publiko matapos lumabas ang desisyon ng NAPOLCOM ng lagpas sa ipinangakong 60 araw. Ayon kay Calinisan, hinintay muna nila na mailabas ang warrant of arrest laban sa mga sangkot na pulis bago nila ilabas ang desisyon. Muli ring nanawagan si Calinisan sa publiko na patuloy na magtiwala sa kapulisan. Trabaho po ng National Police Commission na maging pulis ng pulis. These are tough decisions but we have to announce them para po sa hustisya ng taong bayan. Matagal na pong inantay ng taong bayan ito at happy po kami na kaparte po kami na pagbibigay ng hustisya sa taong bayan. Huwag po kayong matakot para dun ho sa mga biktima ng kahit anong pang-aabuso. Pero siguro po, ang pinaka-importante ho dito magtiwala po tayo sa ating kapulisan. Yun po ang number one. We fully trust them. The National Police Commission trusts our policemen. However, sa panahon po ng kanilang pang-aabuso, mga insidente ng pang-aabuso, meron po kayong malalapitan. Ito po ang NAPOLCOM, ang pulis ng pulis. Iginit naman ang kanilang Legal Affairs Service na nagkaroon ng due process sa pagdinig sa nasabing kaso. Importante ang naging role po ng mga complainants at ng kanilang witnesses para po mabigyan ng hustisya ang mga biktima dito po sa kaso na ito. Audrey, iniimbestigahan na ng NAPOLCOM ang ilang aktibong general at ilang pulis na aktibo sa serbisyo na tumutulong umano para makapagtago ang tinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabongero na si Charlie Atong Ang. Ayon sa NAPOLCOM, hindi pa rin sila natatapos sa pag-imbestiga sa mga ito. At yan muna ang update. Balik si Audrey. Maraming salamat, Gab Villegas.